The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 Legazpi City. Umpisa na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating unang problemang bibigyan aksyon. Kasama natin sa ating studio si Nanay Susan Bisa at ang kanyang asawa na si Tatay Antonio Bisa. Inirereklamo nila ang kanilang pakialamerong kapitbahay na si Jose Bisa. Wala na raw kasing ginawa kung hindi ang manakot sa tuwing sila raw ay magkakasalubong sa kanilang lugar. Tulad na lamang nitong ika-27 ng Enero nang makatanggap ng personal na pananakot si Nanay Susan mula kay Jose na dudurugin umano ang kanyang ulo gamit ang batong hawak-hawak niya. Yan, magandang hapon po sa inyo, Nanay at Tatay. Magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am po. Opo, si Nanay naiiyak na kaagad. Kinukwento pa lang natin itong reklamo. Nanay, makikwento nga po sa amin. Bakit po pinag-iinitan kayo nitong kapitbahay ninyo? Ganito po, madam, ang istorya nito para malaman nyo. Pumunta po ako sa kapatid niya. Umagang-umaga talaga. Totoo yan. Hindi ako Sabi ko sa kapatid niya, Tabi Belinda, asaan po pasbook ta sa Dungganon. Kasi ang aram ko talaga, madam, last na weeks ko itong hulog. Natay singil pa ako utrong simana. Opo, pakitagalog na lang po, Nanay. Ito pong si Jose, kaano-ano nyo po ito? Kaapelido po or kapamilya? Kapatid ng asawa mo, ano po? Kapilyido lang po. Kaapelido, kasi parehas kayo Bisa. Opo. So, kaapelido lang po, hindi nyo po kaano-ano? Hindi po. Opo. So, nagpunta po kayo doon sa kapitbahay nyo para po magtanong patungkol po sa inyong hulugan. Opo. Tapos, minura po ako ng kapatid niya na wala akong kalaban-laban na magmura. Ngayon po, itong Jose, doon sa, sa may waiting shed. Kasi nagtatrabaho talaga ito doon sa kalsada ng patrabaho ng San West. Ngayon po, bakit po siya nakialam sa amin? Puro babae kami lang. Hindi naman ako pumapatol sa mga ganyan na mga sa lalaki kasi hindi ko kaya. Ngayon po, kumuha po siya ng bato. Ang gawa ko po, nakalusot ako doon papunta sa kalsada namin mapababa. Opo. So ito pong si Jose, dahil lang doon po sa pagpunta nyo doon sa kapatid niya, pinagmumura ka na po. Opo. Tapos, Ano daw po yung dahilan? Bakit ka po pinagmumura nitong si Jose? mahilig daw po ako sa away na samantala po nagtatanong lang po ako nasaan yung passbook ko. Ano po yung kwento nyo or pag-usap nyo po doon sa kapatid niya? Galit ka po ba? Hindi po. Opo. Sabi ko po sa kanya, Belinda, saan tabi yung passbook? Kukuhaan ko muna kasi 3 buwan na hindi ko nakikita. Tapos pinagmumura din ako ng kapatid niya. So parehas po sila, pinaulanan ka ng mura? Opo. Tapos sabi ng Jose, durugin ko ang ulo mong hayop ka. Sabi niya sa akin. Hindi ako ang ginawa ko po, tumakbo ako pababa kasi yung kalsada namin pababa po talaga. Opo. Tapos, nung pinagmumura ka po, Nanay, meron po bang nakakita, nakarinig, or marami pong tao na naandon? mayroon nakakita sa kanya. Bisa din, yung Regine Bisa po, nakapag-asawa ngayon ng Buates. Kasi maghahatid po yun ng bata niyang nag-eskwela ba. Opo. Tapos, yun hindi nakialam. Nakikinig lang po siya. Yun nga, nagkukwento doon sa mga kapitbahay, bakit daw nangyari. Sa pangyayari pong yun, doon na po sinabihan ka na dudurugin niya yung ulo mo gamit yung bato. Opo, papatayin niya talaga ako. So sobrang galit po ang Opo. pinakita niya sa inyo. 2 beses siya tumakbo doon sa nasakyan niyang motor, bumaba siya talaga. Tapos ako, ang ginawa ko, tumakbo talaga ako, tinawag ko yung asawa ko, Antonio, ito na naman si Jose, nambabato na naman. Ibig Opo. sabihin po, marami ng beses pong nangyaring ganun din. Palagi niya ginagawa sa akin, minsan itak.
Oho. Iniitak niya ako, tapos sumatakbo talaga ako. Nakainom po ba itong si Jose? Hindi po siya nakainom kahapon, hindi po. May galit po ba itong si Jose sa inyo bago pa po nangyari ito pong pangmumura niya sa inyo? Opo, may galit po sila sa amin kasi yung kapatid niyang panganay, yung nagnakaw po sa bundok namin, tapos may nagsumbong sa amin na gano'n na nagnakaw. Ngayon, parang nag-ano sila ng galit sa amin na kami samantala, hindi naman kami galit sa kanila. Opo. So, yun po ang ginawa sa Eunice, pangmumura, pananakot. Opo. Kay Tatay Antonio po, Tatay Antonio, ano po yung naging eksperyensya nyo naman po? Bakit po kayo ay ito pong asawa ay pinagmumura po nitong si Jose? Sa inyo po, ano po yung ginawa sa inyo? Ang ginawa po sa amin, parang kung kalaban siya, kabali na po kami buong pamilya. Ang sabi niya, Lakasan mo. ang sabi niya po sa amin, ubusin daw kami, papatayin niya. Opo, bilang padre de pamilya po, ano po yung ginawa nyo, tatay, nung nalaman nyo pong pinagmumura itong asawa nyo ni Jose? Siyempre po, sinamahan ko siya papunta sa ng barangay, sa opisina ng barangay. Opo. Hindi po kayo gumawa ng paraan na parang harapin po itong si Jose or talagang doon po sa barangay yung una nyo pong ginawa at naisip? Harapin talaga siya sa barangay, hindi sa sa katawan na. Opo, hindi sa pisikalan, Opo. hindi din po sa pagmumura. Hindi po. Umiilag lang kami sa kanya. Mhm. Kaya ako minsan sinasabi niya pa sa amin na maputla na daw ako, hindi kasi ako lumalaban sa kanya. So, ibig sabihin, Sisigaw pa parang siya. yung pagiging lalaki nyo po, kwestiyon pa ni Jose. Opo. Opo. So, nababanggit nyo, tatay, na nagpunta kayo sa barangay para ipablatter, iparecord. Ano po yung nangyari sa barangay, tatay? Wala po na nangyari. Basta wala naman sinabi kung nakarating po kami sa sa campus sa Malinaw. Naghingi kami ng tulong. Nagpunta kami sa pulisya. Kung pumunta kami sa pulisya, kung minsan ayaw nga pag-record. Ito po bang si Jose ay matapang na tao? Meron po bang kakilala? Or ano po yung trabaho nitong si Jose, tay? Construction po ang trabaho, pero matapang talaga po yan. Marami na yan na sinaktan dyan. Matapang na tao? Opo. Opo, so akala niya lahat ng tao ay Kaya-kaya matatakot niya niya, po. kayang-kaya niya. Opo. Oo, ganyan pala. May idea po ba kayo bakit po kayo pinupuntiryan itong si Jose? Ang po ni Jose, pag galit sa kanya, galit din sa buong pamilya, yan ang dahilan po. So ang gusto niya buong angkan dapat kasama doon kung galit-galit. Opo. Opo. Yung mga anak niyo po, nadadamay din po ba? Opo. Ginawa niya, hinabol niya na may katibayan po kami na kapirma siya na hindi na siya uulit kang Hinabol ng ano po? hinabol po yan ang bato. Yung mga anak niyo? Sa isa lang ang anak namin. Yung anak niyo pong lalaki o babae? Opo, lalaki. Lalaki. Hinabol din po ng bato Hinabol nitong din si yan. Jose. Opo. Matapang talaga itong si Jose. Sa tingin niyo po, nanay, bakit po ginagawa ito sa inyo ni Jose? Ano po ba yung pinaka punot dulo at ano po yung ugat nitong galit sa inyo? Sabi niya po, galit na galit talaga sa amin kasi mahilig daw kami magreklamo kung saan-saan daw karating. Kaya sabi niya, dalhin mo kahit saan ka magreklamo. Tapos yung nalaman niya kagabi na nireklamo ko po dito sa Tabang Ora mismo, sabi niya, hindi ako pupunta doon. Bakit doon niyo pa ako dinala? So, sabi niya, magreklamo kayo kahit saan. Opo. So, parang diner pa po kayo. Opo. So, ginawa niyo po, nagreklamo talaga kayo. Opo, Okay. naisipan ko talaga dito. Sige po, nanay. Tatay, dyan lang po kayo. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Jose Bisa, ang kapitbahay nila Nanay Susan at Tatay Antonio. Ayan, magandang hapon po, Jose. Magandang hapon, madam. Opo, Tatay Jose, naandito po si Nanay Susan at itong si Tatay Antonio dahil inirereklamo daw po kayo. Ano po yung masasabi niyo, Tatay? Ito po, yan tabi, madam, na namin, yung parang sinabihan kung umagang-umaga nakipag-away siya doon sa kapatid ko. Bakit? Masama ba yung pagsabi ko sa kanya? Opo. Bakit naman po, Tatay? Sabi ni Nanay Susan, nagpunta lang daw po siya doon para itanong patungkol doon sa kanyang passport. Narinig ko yung sumbong. Narinig ko ang sumbong nila. Sobra-sobra na yan. O kahit, madam, bumisita kayo dito sa Calbayog, kung sino ang may maraming kagalit na tao. Maraming ano po?
Madam, sabi, Opo, Tatay Jose, ang binabanggit po nitong mag-asawa, kayo daw po ay palaging palaaway, palagi daw po kayong matapang, at palaging naghahamon po ng away. Ang mag-asawang yan, hindi naman totoo yan. Kahit pumunta kayo dito sa Calbayog, O Nay, hindi daw po totoo. ang daming kagalit. Kayo daw po yung palaaway doon sa Kalbayog. Hindi po Ang siya. tumpong nilang Palagi ko siya ang daming narereklamo. kagalit dito sa Calbayog. Tingnan, papuntahin mo dito yung kahit may pupunta dito kasama ninyo, imbestigahan dito sa Calbayog kung ang dami kong kaaway dito. O, pero Tatay Jose, totoo ba na gusto mong durugin yung ulo ni nanay gamit po ay yung bato? Kaya nga, ang gusto ko sanang sabihin, sandali lang to para sinabihan ko siyang umagang-umaga, hanap niya away. Opo, pero Bakit masama sinabi daw niyo po yun sa kanya, nadudurugin mo po yung ulo niya gamit yung bato. Hello, sabi, madam, may nang signal dito. Oh, Tatay Jose, lakasan ko po ha. Tatay Jose, wag niyo pong sasabihin na mahina yung signal. Tatay Jose, totoo po ba na pinagbantaan niyo si Nanay Susan na dudurugin niyo yung ulo gamit yung bato? Hindi, ako sabi, Ano po? hindi man sabi, ako ka nagsabi. Hindi ka naman nagsabi. O Nanay Susan, hindi naman daw po siya Totoo nagsabi. po iyan, madam. Hindi po ako nagsisinungaling. Kaya po ako nagpunta kahapon Sinungaling dito. kayo. Meron po bang nakarinig? Mayroon po. Opo. Tatay Jose, meron daw pong nakarinig. Totoo daw po na sinabihan mo siya na dudurugin mo yung ulo. Tatay Jose. Sinasabi ni Nanay Susan na hindi daw po siya nagsisinungaling. Ikaw daw po yung nagsisinungaling dahil sinabi mo na dudurugin mo yung ulo niya. Ito sabi, madam. Naandito po Tatay Jose. Tatay Jose, naandito po si Nanay Susan. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Hello, ano po sabi, madam? Opo, naandito yung mag-asawa, si Susan at si Antonio. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Dahil sinasabi mo na walang katotohanan. Putol. Sinasabi mo, Tatay Jose, na walang katotohanan po na dudurugin mo yung ulo ni Nanay Susan. Hindi sabi, madam, ang totoo. Ano po yung totoo, Tatay Jose? Kahit alimbawa, naimbestigaran nito yung kasama mo dito sa Calbayog. Di tanongin niya yung pinagsagutan namin dito sa may kalsada. Pero, Kung may sinabi ako kaya sa kanyang pasagin ko ang ulo niya. okay po. So sinasabi mo, Tatay Jose, na walang katotohanan na gusto mong basagin yung ulo. Ano talaga yung totoo, Tatay Jose? Bakit galit ka po dito sa mag-asawa at pati yung anak nila, hinabol mo daw po ng itak? Gaano katotoo po yan? May natabi, madam, ang signal dito. Eto na lang, Tatay Jose, baguhin ko. Baka ayaw mo lang sagutin yung tinanong ko. Ganito na lang. Ano yung rason bakit galit na galit ka sa kanila? Ano yung rason bakit sobra ang galit mo dito sa mag-asawa? Hindi man niya ako nagalit sa kanila. Kundi yung parang sinabihan ko nga na umagang-umaga hanap niya, nakipag-away siya doon sa kapatid ko. Bakit? Masama daw yung sinabi ko sa kanya? Ganun lang daw po, Nanay Susan. Umagang-umaga daw, nakikipag-away ka. Hindi po, madam, totoo yan. Hindi ako nakapag-away. Ang kapatid niya ang galit sa akin kasi niluloko ako talaga sa hulog. Yung kapatid niya. Opo. Niloloko ka sa hulog. Opo, tapos siya suminasawsaw na lang. Kahit kapatid niya, kung sinong kapatid, sumasawsaw yan. Mahilig yan magsawsaw talaga. Sige, kausapin mo po, Nanay si Jose. Kagabi, anong ginawa mo kagabi? Gusto mo? May record? May record kagabi. Ang anong tigsasalita mo kagabi? May record ka sa cellphone. Huwag ka magsinungaling. Record kayo naman. Mamaya, pag-usap natin doon sa kapitan, Hindi sa kapitan, hindi. Talagang ipapakulong kita. Pakulong na wala nang problema. Parang pagsabi niya, May problema ka sa amin. May problema ka. May problema ka sa amin. Hindi man ako natatakot sa iyo. Kaya nga, hindi ka natatakot. Sabi mo, patayin mo ako.
Kasi sabi mo may ano, kakakilala kang mampapatay ng tao. Mamaya, kwentuhan tayo dyan, Kapitan. Ipapakulong talaga kita. Hindi na sa kapitan kasi wala naman nangyayari sa barangay. Tiyan. Oh, ipapakulong ka daw, Jose. Ipapakulong ka daw kasi eto, si Nanay Susan, sobra na yung galit sa'yo dahil sa pinanggagawa mo sa kanila. Kaya umanda ka daw, ipapakulong ka na lang. Oh, Jose, handa ka na ba handa ka ba, Jose, na makulong dahil dito sa mga pinanggagawa mo dito sa mag-asawa? Ano sabi, madam? Ang sabi ko, Jose, kung handa ka bang makulong dahil sa pinanggagawa mo dito sa mag-asawa? Oh. Mo ko sabi kan Medyo. aligasyon ng kan mag-asawang niya. Oh. Sige, diyan ka muna, Tatay Jose, ha? Kausapin muna natin sa kabilang linya ng telepono ang inyong barangay kapitan, si Kapitan Gilbert Bolaños ng Calbayog, Malilipot, Albay. Magandang hapon po, Kapitan. Magandang hapon po, madam. Opo, Kapitan. Wait lang, Jose, ha? Wait lang, Jose, ha? Jose, makinig ka muna. Nasa linya si Kapitan. Kapitan, ano po yung alam niyo patungkol po dito sa dalawang magkapitbahay na ito pong si Susan ay pinagbantaan po nitong si Jose Bisa na papatayin, dudurugin po yung ulo? Actually, madam, nagpa-blatter yan si Sosa nung Friday. Ngayon, ngayon ko pa lang na hapon yan papaharapin yung dalawa. Opo, so ngayong hapon po, papagharapin nyo sa itong dalawa sa inyo pong barangay. Opo. Ano po yung pagkakakilala nyo po dito kay Jose Bisa? Wala akong masabi sa kanila, madam. Unang-una, madam, ang rules po ng barangay captain is masettle po yung parehas magkabilang lado. Opo, o ganito na lang po, Kapitan, ano? Ito po bang si... Kapitan, ito po bang si Jose Bisa, meron na din pong ibang reklamo dyan po sa inyong barangay? Mayroon din po, pero mas marami po si Susan. Si Jose, ano po yung record dyan sa inyong barangay? Ano pong reklamo? Siya po si Susan po ang nagreklamo diyan kay Jose. Si Susan po, opo, si Susan po ang nagrereklamo kay Jose. Ngayon, ang tanong ko po, Kap, si Jose po ba, meron din pong mga ibang reklamo na natatanggap po ang inyo pong tanggapan dyan po sa barangay? Meron din po. Meron din po. Ano pong klaseng reklamo yan, Kap? Ano ba? Nasa bahay kasi tayo madami, hindi ko nakita yung record. Opo, pero ano po, Pero meron din po. may relation din po ba sa panggugulo o pananakit, pambabanta? Nangyari, minsan kasi madam, nangyari yan pag halimbawa, nakain akong ganyan, pero halos, yung naalala ko, halos mga isa lang siguro or ano, mga Opo. ganyan. Opo. Kap, kasi nababanggit po ni Ma'am Susan na natatakot po sila dito po kay Jose. Ngayon po, Kap, maaari po ba nating bigyan po itong mag-asawa ng barangay protection? Kapitan? Pagkatapos madam ng pag-usap ko sa kanila, ang rules po naman, sinabi ko kanina, ang rules po ng barangay is pagsettle yung dalawang lado. Hindi pag-awayin, hindi pa sila. Yun po ang rules ng barangay. Opo, with that po, Kapitan, naiintindihan ko po. Tama po yan, Kap. Dapat po ay pag-ayusin sila at matapos na po itong problema. Kap, sasamahan na lang po namin ito pong mag-asawa dyan po sa inyong barangay upang ipagharap po itong si Jose at ito pong nagre-reklamo. Ano po? Opo, Kap, sasamahan na lang po namin itong mag-asawa dyan po sa inyong tanggapan. Sige Maraming po, salamat sige po, po, Kapitan. sige po. Opo. Sige po. Maraming salamat, Kapitan Gilbert. Ito naman po, nasa kabilang linya ng telepono, ang duty investigator ng Malilipot Municipal Police Station na si Police Corporal Christian Buenabajo. Magandang hapon po, Police Corporal. Magandang hapon, ma'am. Opo, Police Corporal, ito pong reklamo ni Nanay Susan, pananakot, pambabanta po sa kanyang buhay. Sa ganito pong klaseng reklamo, Police Corporal, kung hindi po sila magkasundo at magkaayos sa barangay, ano po ang maaari nilang asahan para po sa susunod na aksyon?
Habang pag hindi po sila magkasundo doon sa barangay level, punta po sila dito sa amin para pag-blatter yung nangyari muna. O kaya paalam muna sa amin para din masamahan sana sila kung ano man ang nangyari. Then turn over sa barangay. Kung Okay hindi mo sila magkaayos, secure na lang po sila ng certificate of election para doon na lang sila magharap sa court o pagkataon po kung hindi magkakayo. Opo, nakikinig pa po si Jose, Police Corporal. Ano po ang karampatang kaso na maaari pong kaharapin niya kung hindi siya titigil sa kanyang pananakot kila Nanay Susan at Tatay Antonio? Ano po yan? Pwede yan mapunta ng light threat. Kaya sa threatening po, Opo, kung nagka-physikalan po, physical injury naman. Medical lang sila kung nagka-physical na. Tapos si Madam, kuha po siya ng witnesses. So, meron po kayo mga witness, Nanay Susan, tama? Igwa po, Opo, Sir meron po Jen. silang witness. Maaari po ba namin samahan na lang po sa inyong tanggapan, Police Corporal, sila pong mag-asawa para po ay tuluyan na makapagsampa ng kaso? Yes, ma'am po. Anytime po. Anytime po. Okay, so maraming salamat po, Police Corporal. Ayan, so narinig niyo po, Nanay, Tatay Susan, maaari po kayo magsampa laban po dito kay Jose, yung pananakot po. Opo. So, Tatay Jose, andyan ka pa ba, Tatay Jose? Tatay Jose? Oh, medyo hindi na sumasagot si Tatay Jose. Medyo baka natakot na si Tatay Jose, Nanay. Ay, andyan pa. Oh, Tatay Jose, napakinggan niyo po si Police Corporal. Oh, Tatay Jose, napakinggan niyo po si Police Corporal na maaari pong sampahan kayo ng kasong pananakot. Kahit ako, madam, hindi magbabasa. Hindi ako sa inyo nagsabing nagtatakot ako sa kanila. Panay Bakit naman madam? po kayo Ayaw, sa sinabi ko lang sa panay naman kanila, kayo dinay po, Tatay Jose. Sinasabi po ng mag-asawa. Pinagpil ko silang pakikaway. Okay. So, may pag-asa pa po kayong makapag-ayos ngayon? May pag-asa po ba kayong maging okay na umulit? Kumusta pa lang relationship nyo before po kayo magkaroon ng away? Hindi na po yan sa amin hindi na yan, walang magandang asal na yan sa amin. Talagang palagi siyang ganun sa amin, Madam. So, hindi po kayo naging maging maayos or maging Hindi po. normal na kapitbahay? Hindi talaga? Hindi po. Pero may pag-asa pa po kayo maayos? Ayaw ko na po. Kasi yan nga, nagbabato ng bahay namin hanggang nasira yung atep. Tapos hanggang ngayon, yung sabianan ko na lang na bahay po ang natirahan namin ngayon. Hindi na kami nakakapag-ayos, Madam. Bakit po? Kasi ginugulo nga ang buhay namin pag mayroon kami, pag may kaunting pera kami, ginugulo katulad ngayon. Ginugulo naman kami na nag-aayos nga ako ng purpose namin kasi napili ako sa purpose. Tapos, Ginugulo na naman ako. sakit ng ulo po ba ito sa inyo si Jose? Opo. O Jose, napapakinggan mo ba? Parang sakit. Yan kasi si Kapitan ayaw kasi magano. Palaging paano lang. Pati si Kapitan, hindi po kayo Oo, may pinapakinggan. problema pa po nga kami sa isang bundok din na tiraan namin. Pinapatakot kami na 7 katao. Ayaw naman ni Kapitan kung sino yan. Walang action si Kapitan sa mga Wala nirereklamo po. nyo. Wala pong action dyan sa kapitan sa mga problema. Kaya nga nagkakaroon na ako ng nervyos kahit namin lupa, ayaw ko na pumunta doon. Kung naayos sana sa barangay, hindi na kayo sana pumunta dito. Opo. Pero dahil hindi in-actionan ni Kapitan, pumunta po kayo dito. Opo. Kapitan, ito talagang si Kapitan. Takot Tapos- po ba kayo kay Kapitan? Hindi po. kami natatakot kay kapitan, kaya nga lumaban po. Tapos sinasabihan po ako ni Victor pong kagawad. Kagawad din po yan sa Kalbayog, sabi kahapon. Kahit saan nyo dalahin, wala sa inyong magtutulong. Kaya pumunta po ako dito talaga. Ibig sabihin, hindi lang si Kapitan, pati yung kagawad po, Opo. hindi kayo tinutulungan sa mga Opo. problema sa barangay. Opo, Kaya bayaw po- po ng biglain na po yan na kapatid ng Jose kasi nakapag-asawa yun ng kapatid ng Opo. kagawad po. So, ganun po yung dinadamdam yung galit Opo. dahil sa tingin nyo, itong si Opo. Kapitan, hindi po kayo dinidinig, hindi po Opo. kayo tinutulungan. Marami kaming problema, hindi lang yan.
Opo. So wag po kayong mag-alala na Nanay Susan at Tatay Antonio po. Kami po yung tutulong sa inyo. Kakausapin po namin si Kapitan para malaman po natin bakit hindi po ina-actionan ni Kapitan ang problema ninyo at reklamo ninyo. Ano? Kasi nga ako na ako po kasi yung pinsan po nito na kapitan nga po wala pang hustisya ngayon tapos kami na naman gaganunin po. Ayaw ko po. May sinabi pa nga siya doon sa tungkol sa pinsan kong pinatay. May sinabi siya doon na may pakialam pa siya. Alam niya daw po kung sino pumatay ng Alam ko siya. pinsan niya. Opo, Kaya sige ayaw po. ko po. Opo, Nanay, naiintindihan po namin. So, itatawag po namin ito sa Department of Interior and Local Government kung bakit hindi umaaksyon si Kapitan sa mga problema sa barangay. Pag Kapitan, dapat lahat ng problema ay gagampanan ni Kapitan. Opo. Siya ang pinuno po ng barangay. Siya po ang pinili nyo bilang ulo, ama ng barangay. Opo. Ano po ang problema? Dapat si Kapitan po ang aakto. Iyan po. So, kung ganito po yung nangyayari, wala po siyang ginagawa, dapat po malaman ng DILG. Katulad kagabi Pag po. dumating na po kami sa DLG noon, lumapit na kami, walang nangyari. Ilang beses na po kami pumunta sa DLG. Kami po ang lalapit, tutulungan po namin kayo. Opo, salamat po, Opo. madam. Sige po, Nanay, wag po kayong mag-alala. Ipinapangako po namin ang kami po ay tutulong sa inyo. Yan po. Okay. So sa aming pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang tricycle driver nakagat ng pusa ng kanyang pasahero. Nangangailangan ngayon ng pampa-inject ng anti-rabies. May-ari ng pusa, nawala raw na parang mula. At sa ating Tabang Ora mismo, ginang nireklamo ng kanyang dating amo matapos umano siyang ichismis na isa raw siyang magnanakaw. Agad na nakaharap ang dating niyang amo sa mismong tanggapan ng ating programa. Huwag kayong bibitaw mga kaaksyon dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Nisibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Nisibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Kasama natin mga ka-action ngayon si Ray Llaneta, ang tricycle driver na nakagat umano ng pusa ng isa niyang naging pasahero nitong ika-6 ng Enero. Ang malaking hiwaga, hindi na raw nakita ang may-ari ng pusa. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ray. Magandang hapon. Opo, makikwento nga sa amin na paano nangyari ito na kinagat ka ng pusa at nawala itong may-ari ng pusa. Pag itong mga 9 o'clock ang January 6, nag-ikot-ikot ako magbiyahe. Tapos, pag abot ko doon sa may Happy Homes. Dito yan sa Legazpi? Sa Albay, sa may Happy Homes. May eskwelahan doon sa... Patagalog lang po, Tatay Ray. Tapos, pinara niya ako. Umikot ako. Sabi ko sa kanya, Nay, saan po tayo? Sabi niya, pero hindi man niya pinakita sa akin yung pusa na katago pa tapos may ilinagay na tawil. Diyan lang tayo, may pupuntan tayo, may tatapon ako. Sabi ko, sige, alis kami. Tapos, pagdating ko sa may Albay, sa may Astrodome, bili muna tayo ng saging, sabi niya. Sabi ko, sige. Ginilid ko doon sa may palengke, sabi niya, diyan ka muna kuya, bibili muna ng saging. Lumabas yung pusa sa lalagyan niya sa may towel. Nay, nakawala yung pusa mo. Sige, hayaan mo lang yan dyan, mabait yan. Bumili siya. Tapos, pagbalik, sana tayo, Nay. Ano po yung itsura nitong pasahero niyo, Tay? Matanda na po, mga 60 plus na. Matanda na. Anong kulay yung buhok po? Maiksi lang po, mga gandito lang siya. Katamtam lang ang katawan. Tapos, sabi niya sa akin, uwi na tayo, Noy. Itong pusa mo, Nay. Naggala na sa tricycle ko. Binitawan niya na. Diyan mo na muna yan, Nay. Tapos, sige, pagdating ko doon sa may bahay niya, sa may sabi niya sa akin, hawakan mo na, Noy. Bababa na ako. Nangingilabot naman ako tayo sa kwento niyo. Tapos, sumakay po sa inyo itong matanda. Hindi niyo po alam na may hawak po siya at nakatago. Tapos, natago niya ng tawil, ilinagay sa pagdating niyo po sa may Astrodome, papaikot po kayo at nagsabi po siya na bibili lang ng prutas. Tapos, iniwan niya po itong pusa. Nakawala na doon sa tricycle ko. Opo. Sana nagpunta po itong matanda? Yung bumili siya ng saging lang doon. Nakikita niyo lang po siya? Sa gilid lang. Pero yung pusa po, nawala na? Nandoon na sa tricycle, nakawala na sa lalagyan niya. Tapos, umuwi na kami. Balik muna ako na sa bahay. Pagdating doon sa bahay niya, Noy, dito na ako. Iyan po sa mo, te. Dalhin mo na, mabait yan. Hawakan mo na lang, tabababa na ako. Sabi niya sa akin, mabait daw. Hinawakan ko. Ano yung plano mo sana doon sa pusa? Sabi niya, itapon ko na raw. Itatapon niya daw yun. Ano po yung itsura ng pusa, Tay? Palit lang na parang bulaw lang niya. Oo. Tapos, bumalik na ako. Paghawak ko ng ganon, bumaba na siya, dumiretso na ako, kagatin ako dito. So kinagat ka po, oo. Tapos tatay, ito po bang pasahero? Nakaalis na, pumasok na doon Nakailang beses mo na siyang naisakay or isang beses lang? Opo. Unang beses so hindi mo pa siya ni minsan nakikita? Hanggang ngayon po, hindi mo pa siya nakikita? Bumalik ako doon sa pangyari na yon, pakakagat sa akin. Ano po yung ginawa nyo? Pakakagat po sa inyo ng pusa? Inano ko muna, pagkuyan ko, sabi ko, di ko na kaya ito, bitawan ko na. Nakakapit pa sa akin siya, gano'n ang pag-ano ko. Tapos, bumaba na siya doon sa tricycle, sa tricycle ko sa parang, sa baba. Tapos, kumalabit siya. Mga ilang minuto, lumukso na yun sa, bumaba na siya. Hanggang ngayon po ba, hindi nyo pa po naaalis sa isip nyo kung bakit po ay nawala bigla ito pong may-ari ng pusa? Sabi sa akin ng barangay official doon, mahirap talaga talaga yung matanda na yun. So ibig sabihin po, pagkatapos pong makagat kayo ng pusa, inanap nyo po yung may-ari? Bumalik ako. Pagdating ko doon sa una-unahan lang, may eskwelahan doon, Bagong Bayan. May CCTV nga doon nakita ko. Nagpa-review po kayo? Hindi man ng barangay.
Sabi nila, sila ang bahala. Tapos bumalik kami doon. Hindi po nakita yung babae na naandun po sa CCTV? Hindi Hindi po pa man pinakita nila kung talagang review talaga nila yung CCTV. Ano po yung pakakatanong nyo po doon sa barangay kung kilala po itong matanda? Oh, sabi nila, mahirap daw, ano yan, parang hanapin yan na matanda yan. Tapag, yung sabi sa akin ng barangay official, pag may kailangan daw, madali silang pumunta doon sa barangay. Pero pag ano nga niya, may problema sila, parang ayaw Pagpatungkol lumabas. dito sa matanda, hindi lumalabas sa CCTV at hindi lumalabas. walang alam ang barangay. Hindi po. Opo. Sige po, tatay. Kasi hanggang ngayon, palaisipan pa sa inyo kung sino itong matanda at kung nasaan po itong matanda. Eto po, para malaman natin kung sino ba itong pasahero, makakausap natin mismo sa kabilang linya ng telepono ang punong barangay ng Bagumbayan, Legazpi City, si Kapitan Brad Amorex Rañeses. Magandang hapon po, attorney. Attorney Kapitan Brad, magandang hapon. Oh, wait lang. At medyo may problema tayo sa linya ng telepono. Alamin natin kay Kapitan kung kilala ba nila itong matanda, kung nakikita ba nila itong matanda dyan sa kanilang barangay. Okay na. Sige, Kapitan, magandang hapon. Sis, magandang hapon po. Ayan, ang pinakagwapong kapitan, abogado dyan sa barangay Bagumbayan. Kap, napag-alaman po ba ninyo itong tinutukoy po ni Mang Ray na pasayarong babae na marami raw na alagang pusa dyan sa inyong barangay? Yes, ma'am. Yes, sis. Actually, nai-blatter ho yan sa aming barangay. We did something para ma-actionan yung concern ni tatay. Kaya lang, ma'am, and naituro niya rin. He positively identified kung alin ng bahay yung sinasabi niya. Alright? So, we went actually there. We investigated it. We talked to the owner of that house at yung tinutukoy niyang matandang babae na sabi niyang pasahero niya, nakausap ko rin ho siya, aside from me, pati yung BHWs, assigned barangay official ko doon sa loob ng subdivision. Happy Home Subdivision actually, na tinuturo ni tatay. Alright, so kaya lang, upon inquiry, and the result of our investigation, ang sabi ho nung may-ari is wala ho silang pag-aaring pusa. Alright? So, yun ang naging... O baka walang pag-aaring pusa, Kap, kasi baka yung pusa na yun ay binigay kay tatay, yun na po yung pusa nila. Actually, ang sabi nila ho sa amin, we were also invited to enter their house. Ang nakita ho namin doon is mga aso. Talagang they are insisting na hindi ho kami nag-aalaga, Kap, ng pusa. Opo. Alam naman natin, Kap, 'di ba, na pag ang pusa o alagang aso pag nakakagat na, wala nang may-ari talaga niyan. Hindi naman lahat kasi yung iba maraming incident. Oo, meron naman ng mga responsible pet owners. Meron naman po, sis. Alright? So kaya lang what we noticed lang sa areang noon is talagang marami hong stray cats na nakikita doon sa side, doon sa Happy Home Subdivision. Yun din talaga ang concern namin dyan. Kasi kahit po yung mga homeowner sa loob ng Happy Home Subdivision, isa sa mga problema nila and dinudulok sa amin na concerns nila is yung mga pupo nitong mga pusang to. Kaya hindi rin namin mahanap kung sino ang dapat maglilinis dahil wala akong may-ari. So kami na ho mismo, yung mga barangay personnel naglilinis. So talaga ang main concern namin dyan sa lugar na yan. So upon investigation, upon inquiry, we found out na it was not her pet cat. So, kaya nga, yun ang naging concern namin kay Sir. Kaya sobrang pasalamat kami sa Ako Bicol na talagang yun ang gumawa ng remedios para mabigyan siya ng dapat na ibigay sa kanyang medicines. Opo. Kap, ganito po, Kap, yung pagka-identify po ba nyo ng matanda, na-identify nyo po sa tulong po ng CCTV? Yes, ma'am. Tsaka tinuro niya naman ho yung bahay . So, positive identify siya kung saan pumasok na gate yung pasahero niya. Opo, ano po yung naging resulta ng pag-preview niyo po sa CCTV? Ano po yung nakita niyo po, Kapitan? Actually, ma'am, dalawa ang CCTV na andoon, yung isa sa Happy Home sa isa yung sa may owned by the city. Unfortunately, both CCTV cameras, hindi ho sila nakakuha ng exact capture footage noong pangyari kay Sir. Hindi ho lumabas doon ang pusa, hindi rin nakita kung saan galing yung pusa. Kaya talagang nagka-problema po tayo para matukoy
kung kanino ho talaga yung pusa. At So, yung ibig sabihin po sa CCTV footage, yung matanda lang yung nakita, pero yung pusa po talaga, parang hindi po lumabas doon sa CCTV footage. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly. Opo. So, may waga itong pusang ito, ah. Kap, ano po yung pwede nating maitulong matapos malaman po ng pasahero na yung pusa niya po ay nakakagat or hindi man niya po aminin na sa kanya po yun? Ano po yung maitutulong po natin dito po? Sa akin naman, ma'am, wala namang sabi ko nga doon sa nakausap ko from AKB na papuntahin lang sa akin kasi kami naman ang barangay officials, we are willing to help naman lahat ng biktima ng mga ganyan, lalo na kung ang incident na nangyayari sa loob ng aking barangay. We are very much willing to help him kahit hindi na po tayo humingi ng tulong kung kahit doon sa homeowner, sa residente yon. Kasi kung talagang it is not her obligation naman to do it, considering that is not his own pet, alright? So, me as the barangay captain is very much willing to help po si tatay. Opo. Pwede po ba namin malaman ano po yung pangalan ng matanda po na naging pasahero po ni tatay? Yung family name, yung tinuro ni tatay, ang family name ho nun is Gentoliso. She Ano was po? very close. Gentoliso family. Gentoliso. Opo. Opo. He was very cooperating naman, to be fair, with Ma'am Linda Gentoliso. Talagang lahat naman ng patawag namin sa kanya, lahat ng pakikipag-usap ko sa kanya, she communicated with me naman talagang. Binigay niya naman sa akin lahat. And even si Ma'am Gentoliso, she is also willing. Kaya lang, syempre, we cannot remove from her the fact to deny that, considering na talagang hindi naman daw po talaga sa kanya. Opo. With that po, Kapitan. Yes po. With that po, maraming salamat po sa ito pong pag-action nyo po at ito pong si Tatay Ray ay kung gusto nyo po talagang matulungan din, papapuntahin ko po ito sa inyong opisina. Okay lang po ba, Kapitan? No problem po. Ayan. No problem. With that po, Kapitan, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat. Salamat po. Ayan. Tatay Rex, Tatay Ray, wag po kayong mag-alala. Si Kapitan ay willing din pong tumulong sa inyo. At yun po, nakilala na po itong may-ari ng pusa. Pero yung pusa po, hindi daw po talaga nakita sa CCTV. Hindi naman talaga makikita na nakatago. Nakatago, ayan. So, huwag kayong mag-alala po, Tatay Ray. Sasagutin na po ng programa ang pagpapaturok nyo po ng anti-rabies. So, etong si Kapitan, willing din tumulong. Pero kami po dito, tutulungan po namin ang inyong pong pagpapa-injection ng anti-rabies, Tatay. Yun po yung iniinda nyong problema, tama? Opo. So, siyempre, ang inyong pong trabaho ay tricycle driver, hirap po sa buhay. Tama po, Tay? Naiiyak po kayo. Tapos, baka may 4 pa akong nag-aaral. May 4 na nag-aaral. May 4 kang anak na nag-aaral. So, natatakot po kayo, Tay. Ano po yung mga nalalaman nyo po sa mga taong nakakagat or nakakamrot po ng mga hayop? Sa amin kasi may nakagat ng aso. Sa posa, hindi pa ako Kaya natatakot po kayo, Tay. Ano po yung mga nararamdaman nyo matapos po kayong makagat ng pusa? Yung una lang, parang tumigas yung parang... Namanhid po? Namanhid. Opo. So, wag po kayong mag-alala, Tatay Ray. Ito pong inyong pong iniinda, yung pong takot nyo, yung pinoproblema nyo po ng pagpaturok sa anti-rabies, sagot na po yan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Opo. So, ayan. So, ngayon din po, Tatay, tanggapin nyo po itong munting grocery packs mula po sa aming programa. Ayan po, Tatay. Tatay, ano po yung masasabi niyo po, Tatay, na sinagot na po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ito pong pagpapa-inject niyo po ng anti-rabies. Meron pa po kayong grocery packs. Maraming salamat po. Malaking tulong din po sa akin, sa araw-araw, mahina ng biyahe. Opo. Sa isang araw po, Tay, magkano naman po ang naiuwi niyo sa pamilya? Naka-4 na ranman. Tapos, pag umaga, wala na naman sa school, my school, college ko, 150 ang... Sa inyo po ba itong tricycle or namamasada lang po kayo? Namamasada lang po. Opo. 130 ang boundary. Opo. So, nandito po ang Ako Bicol, Tatay, para po tulungan po kayo sa inyo pong pagpapa-inject. Maraming pong salamat. Opo.
Sa may mga problemang legal, mga kaaksyon at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari din po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones at ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico.